Uy! Ano ba? Ay, ayan po. Churchy. Ay, balik nga ako. Huwag mo nang ipag-anuhan pa. Hindi kita. Hello! Huwag mo na ipakita kaya. Ayan, good afternoon sa ating lahat. Uy, bakit kayo tumatawa? Ay, grabe yan Sobrang taas naman yan. May. Sorry. Ayan po. So, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, kala mo talaga, may mga hindi pa po nakakilala sa akin. Ako po pala si Ate Joy. Ayun. Ah, syempre, ako po yung, ano tawag, tinalaga para mag-share sa inyo ng, ito, Word of God. So, ayan, yung title ko, no, is about worldly love versus godly love. So, alam naman natin, 'di ba? Sa mundong ginagalawan natin ngayon, maraming klasing love, tama? Una dito is love sa social media, tama? May love din sa relasyon, love sa pamilya, love sa kaibigan. At marami tayong naririnig at nararanasan na pag-ibig. Pero yung pag-ibig naka-base to sa emosyon, pakinabang at pansariling kasiyahan, which is saan ba to? 'Di ba sa makamundong pag-ibig? Yun yung worldly love. Pero may pag-ibig din na nagmumula sa Diyos, which is ito yung dalisay at tapat at walang hanggan. Yun naman yung godly love. So, meron ako ditong apat na katangian na magpapalinaw ng pagkakaiba nito sa dalawang title na binanggit ko. So, yung una dyan is walang kondisyon, unconditional love. Kapag ginamit natin kapag ito'y hinalimbawa natin sa pag-ibig ng Diyos. 'Di ba? Sa pag-ibig ng Diyos, walang kondisyon. So, makikita natin sa Bible, sa Roma 5:8, no? Doon natin makikita yung walang kondisyon na nanggagaling sa pag-ibig ng Diyos. Sige nga, Ate Itea. Pabasa po muna nung Roma 5:8. Ngunit pinapatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. 'Di ba? Namatay si Kristo sa atin upang matanggal yung mga kasalanan natin. So, sinasabi lang dito na hindi hinintay ng Diyos na maging mabuti tayo bago niya tayo mahalin. Tama? No, nung tayo nagkakamali pa, di ba? Nung malayo pa tayo sa Kanya at nung makasalanan pa tayo. Kaya, dun sa mga yon, dun niya pinakita ang kanyang pag-ibig. Di ba? Yung halimbawa ko dito is yung alam niyo po ba yung ang ama sa talinhaga ng alibughang anak, which is dun sa may Luke 15:11-32, 'di ba? Yun yung isa niyang anak, lahat ng kayamanan ng ama niya nilustay niya ito,
yung lahat ng mana. Pero nung nawala na lahat ng perang ito na nilustay niya, bigla siyang bumalik sa ama niya. At yung halimbawa dito na kahit ganon yung kasalanan niya, tinanggap pa rin siya ng ama niya at buo niya itong tinanggap at mas lalo pa niya itong minahal, 'di ba? So kasi kung tutuusin, 'di ba? Ang pag-ibig ng Diyos, sobrang mapagmahal niyan. Na kahit meron tayong nagagawang kasalanan, 'di ba? Tinatanggap niya pa rin tayo. Kasi alam nyo, tayo yung kahinaan ng Panginoon, 'di ba? Na kahit meron tayong nararamdaman o may bayad man sa atin ng galit sa kanya, patuloy na tinatanggap niya pa rin tayo sa lahat ng 'yon. And meron din ako isang halimbawa pa. Halimbawa sa mga magulang naman, 'di ba? Na nagmamahal sa anak, na kahit tayo, 'di ba, mga kabataan tayo. Kasi yung kabataan ko talaga matigas talaga ulo ko eh. Pero kahit ganon, 'di ba? Kahit matigas yung ulo natin, patuloy pa rin tayong minamahal ng mga magulang natin. At kahit may pagkakamali tayo, tatanggapin pa rin tayo nila kasi anak tayo nila, 'di ba? So kaya mag-ano ka na kung hindi ka anak, kung hindi ganun yung pinaparamdam sa'yo ng magulang mo. Hindi, joke lang. So ayun po. So ayan. So sa makabundong pag-ibig naman, no? Kung walang kondisyon, 'di ba? Sa makamundong pag-ibig may kondisyon. Makikita natin ito sa Bible sa 1 Timothy 6:10. Sige po. Pabasa po muna. 1 Timoteo 6:10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasa sadlak sa maraming kapighatian. Ayan, 'di ba? Sa mundong pag-ibig, 'di ba? Kadalasan meron tong kapalit. Tama. Marami ngayon talaga yung pera is ginagawa nilang mas powerful to sa kanila. May mga tao, no, na mas powerful to sa kanila, yung pera. Lalo na sa mga sa gantong kamunduhan, 'di ba? Yung 'di ba? So alam naman natin na yung pera is powerful, 'di ba? May mga tao nga diyan na yung iba mas inaano pa nila yung pera kung saan-saan. Kapag may pera ka kasi, makakabili ka ng gusto mo, ng ikakasaya mo, 'di ba? Pero kapag nawala na 'to, mananatili ka pa rin bang masaya, 'di ba? Kapag nawala 'to, mananatili ka pa rin bang, 'di ba? Kaya kadalasan, 'di ba, pag wala na tayong pera o nagkakaroon na tayo ng mga pagsubok, nagkakaroon na tayo ng problema, saan ba tayo lumalapit, 'di ba? Sa Panginoon din. So, ayun nga. So sa pag-ibig ng makumundo, 'di ba? May kondisyon 'to. And nakadepende din 'to sa pakinabang, 'di ba? Kapag may pera ka, may pakinabang ka, tama? Tingnan mo sa bahay. Hindi lahat 'Di ba? May mga anak, no, na ayaw magtrabaho, 'di ba? Kasi ayaw nilang magkaroon ng responsibilidad. Tama? Ibig sabihin, yung mga nakatambay lang doon, walang mapapakinabang.
'Di ba? In real ano lang. So, ayun. Nakadepende din to sa estado, 'di ba? Kapag mayaman ka, popular ka, 'di ba? Sikat ka kasi may pera ka eh, 'di ba? Ah, kaya talagang yung pera is powerful. Meron nga diyan para makakuha lang ng pera, 'di ba? Nagsusugal, 'di ba? Sa yung ibang tao, ginagawa nila yung ganong kaparaanan para mabilis na sila makakuha ng pera. Pero hindi nila alam yung yung result nun na nakakapahamak sa kanila, 'di ba? At nakakapahamak din sa paligid nila, 'di ba? Kaya 'yun. Kaya kapag may relasyon ka sa pera, 'di ba? Madalas may mga kapag wala kang pera, madalas nawawala yung pagmamahal, 'di ba? Kasi powerful 'yon sa makamundong pag-ibig. Pero kapag wala ka ng pera, kapag nagkaroon ka ng anumang sakit, kaya bang gamutin yan ng pera mo? Na hindi yung sakit mo 'yon hindi na kaya ng pera mo, 'di ba? Saan ka ba lalapit? Kundi sa pag-ibig lang din kundi sa Diyos lang din. So, ayun, 'di ba? So, yung pangalawa naman, sacrificial, 'di ba? Kung sacrificial, pag sa pag-ibig ng Diyos, sacrificial talaga siya. Kasi dito natin makikita sa Juan 3:16. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ay di ba ito? Sabi dito sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 'Di ba? Sinasabi lang dito sa Bible verse na 'to na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang sa salita. Ito din ay may sakripisyo, 'di ba? Kasi kung tutuusin, yung Diyos binigay niya yung kaisa-isa niyang anak para sa atin, para iligtas tayo dito sa mundong ito. And yung halimbawa ka dito, yung dun si Jesus Christ, dun sa Isaiah 53 verse 5. Dun sa na yon, sa Bible verse na yon, dun mo makikita yung pagdudusa ni Jesus Christ na pinahirapan siya at namatay siya dun sa krus. Na niya yun, lahat ng paghihirap na yon kinayanan na niya dahil gusto niyang mailigtas tayong lahat, 'di ba? Sa pagkakasala. So, meron din ako pang isa. Sa din to, sa isang ina, no? Simula nung sanggol ka pa, 'di ba? Nung sanggol ka kasi, 'di ba? Nagpupuyat yung magulang mo, nagsa-sacrifice para sa'yo, 'di ba? Nagpupuyat kapag umiiyak ka, agad-agad magigising para alalayan ka o ipaghanda ka ng iyong dede, 'di ba? Yung gatas, 'di ba? Yun lamang na gawang yun. Sakripisyo na yun para sa iyo dahil mahal ka niya, 'di ba? Tapos dun sa 1 Pedro 2:24. Doon naman yung si Christ sa kanyang pagkamatay, 'di ba? Pinasan niya lahat ng bigat nung tayo nagkasala sa mundong ito para
mailigtas niya tayo. At kahit ganon, 'di ba? Sinacrifice niya yung sarili niya para sa atin. 'Di ba? Ganoon na lamang yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kasi kung ikukumpara mo ito sa makamundong pag-ibig, makasarili eh. Makikita na lamang natin to sa 2 Timoteo 3:2 na ang sabi dito, ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Pinapaliwanag lang dito sa verse na ito. Sa pag-ibig ng mundong ito, madalas nakatuon sa sarili. 'Di ba? Sinasabi na, masaya ba ako? Anong makukuha ko dito? No? Yun yung paliwanag dito sa verse na ito na ang makamundong pag-ibig makasarili yan. Hindi niya iniisip yung kapakanan ng iba. Hindi niya iniisip yung kapakanan nung nasa paligid mo, kapakanan ng sa magulang mo, kung ano man, 'di ba? Kasi naka-center lang siya sa sarili. Parang sa sariling no? Yung halimbawa dito, kapag hindi ka na komportable sa sa magkarelasyon, di ba? May mga magkarelasyon na kapag hindi na komportable, umaalis. Ayaw na sa isa at tumitigil na. Ayaw na ng responsibilidad sa relasyon. Di ba? Tulad na rin yun sa mga mag-asawa. Di ba? Konting pag-aaway lang. Parang nagre-result ng paghihiwalayan. Di ba? Hindi naman kasi yun yung para maghiwalay kayo, 'di ba? Hindi 'yun yung rason para mag-away man kayo dahil hindi lang kayo komportable, tama? 'Di ba? Ibig sabihin nun, wala kayong pagtitiis sa isa't isa, 'di ba? At wala doon yung sinasabing sakripisyo kapag sa makumundo, kasi syempre sarili mo lang iisipin mo eh. Bahala na, no? Mahal naman niya ako eh, 'di ba? Hindi niya ako iiwan kasi mahal naman niya ako. 'Di ba? Yung iniisip mo lang ay sarili mo, no? Kasi dahil mahal ka, isip mo hindi ka na iiwan nito, which is hindi naman, 'di ba? So, ayan. Yung pangatlo, yung internal. Sa pag-ibig ng Diyos, doon mo makukuha yung walang hanggan. 'Di ba? Basahin na lang natin 'to sa mga taga-Roma, 8:38 to 39. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataas-taasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayan, 'di ba? Sa pag-ibig ng Diyos, doon natin mararanasan yung internal, which is yung walang hanggan. Kasi doon sa yon, hindi na natin mararanasan yung problema, yung mga kasalanan, 'di ba? Na makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. 'Di ba? Kapag nasa kay Kristo na tayo. Kasi kahit gaano tayo kahina,
'Di ba? Kung talagang kay Kristo talaga tayo at si Kristo talaga yung pag-ibig natin. Mananatili tayo at hindi tayo mawawala. Kasi kadalasan, 'di ba, may ibang tao na nawawala yung ano nila, yung landas nila dahil dahil sa mga ano lang, sa mga emosyon lang o mga materialis na bagay na hindi nila na kukuha, 'di ba? Pero iba 'yun sa pag-ibig ng Diyos, 'di ba? Hindi natin hindi siya pansamantala, 'di ba? Yung pag-ibig ng Panginoon is mananatili sa atin sa mundong kinatatayuan natin ngayon. And yung pinagkaiba nito sa makamundong pag-ibig, pansamantala lang. Malalaman natin to sa Bible verse na 1 Juan 2:17. Nasabi dito, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. 'Di ba? Yung lahat ng bagay, lahat ng nakukuha nating bagay dito sa mundong ito, lilipas yan. Maski pera, lilipas din eh. Ngayon, may hawak kang 500. Pag binili mo yan, magkano lang natitira, 'di ba? Minsan pa nga walang natitira eh, 'di ba? Kaya lahat ng bagay sa mundong 'to lumilipas, 'di ba? Kahit sa emosyon, 'di ba? Ngayon in love ka, kinabukasan hindi na. 'Di ba? Sa mga materialis na bagay, no? Binili mo ngayon, 'di ba? May mga tulad sa mga materialis na bagay, ano ba yung mga example ng materialis na bagay? Na pansamantala lang, 'di ba? Like sa relasyon, 'di ba kapag wala kang bulaklak, ay sa iba to sa ibang ano to relasyon. Kapag wala kang maibigay na bulaklak, magtatampo, 'di ba? Hindi ka napapansinin. 'Di ba? Hindi ka na kakausapin. Bakit ganito? Wala man lang akong matanggap na ganito, ganyan kasi Valentine's ngayon. Pero yun nga sinasabi ko nga sa iyo, 'di ba? Hindi naman mga materialis na bagay lang yung nakapagbibigay ng pag-ibig sa iyo. At yung mga materialis na 'yan, hindi talaga 'yan yung para sa yung mga materialis na 'yan, wala lang 'yan, 'di ba? Walang sil ay, sorry. Walang silbi lang 'yan, 'di ba? Parang ano lang 'yan, panandalian lang naman kasing saya yan eh, 'di ba? Kapag meron ka ng bulaklak, after nun, itatabi mo na yan, itatapon mo pa. Kapag katagalan, 'di ba? Yun, pansamantala lang yun na mga bagay-bagay na yun. At 'di ba, sa relasyon, may mga relasyon din na dahil uso, gawin natin 'to, ganyan. Gawin natin 'to kasi uso, 'di ba? At meron din yung mga sa damdamin lang. Kapag pagramdam mo na love mo siya ngayon lang love mo siya. Pero kinabukasan kaya love ka pa rin niya. 'Di ba? Ganon. Kasi kapag pag nagbe-base din tayo ay kadalasan, yung mga magkarelasyon, nababago to, lalo na sa sitwasyon. 'Di ba? Kung ano yung sitwasyon ngayon, kung ano yung sitwasyon bukas, ano sitwasyon kinabukasan, naglalaho yon. Nakadepende dun sa sitwasyon na kinakaharap nyo. 'Di ba? Yung pang-apat, ayan, siguro dito yung last na pointers ko sa aking sa pinili kong title, 'di ba? Yung pang-apat is nagliligtas. So, ano bang pinagkaiba nito sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ng
pag-ibig ng makamundo. 'Di ba? Sa pag-ibig ng Diyos, makikita natin to sa taga-Epeso 2:4-5. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ayan. So, sa version na ito, no? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang sa emosyon naka-base, 'di ba? Dito yung pag-ibig ng Diyos nagdadala to ng kaligtasan mula sa mga kasalanan at kamatayan, 'di ba? Halimbawa na lang nito, 'di ba? Kapag alipin ka ng bisyo, 'di ba? May mga ibang tao na talagang talagang may mabisyo noon. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, binago niya ito. 'Di ba? Meron talagang part na kapag ang Diyos na yung pina-priority natin, nililigtas niya tayo sa mga nangyayari sa paligid. Katulad na lamang na dati palainom ka, 'di ba? Pero dahil nabago ka ng Panginoon, and hindi mo na ginagawa 'to ngayon dahil alam mo na mali ito, 'di ba? Dahil 'di ba? Binabago ng Panginoon yung buhay natin patungo sa bagong buhay, 'di ba? Kaya kung ngayon, 'di ba? Kung alipin ka ngayon kasi minsan may mga alipin din ng salapi, 'di ba? May alipin din ng salapi na 'di ba? May alipin din ng salapi sa totoo lang sa mundong ito. 'Di ba? Kapag halimbawa na lang neto, 'di ba? Kapag sa mga ayoko kasi mention 'di ba? May mga nagkakautang, 'di ba? Dahil hindi pa sapat sa kanila yung perang iyon, dumadating sa point na umuutang ulit, 'di ba? Para mapunan lang yung pangangailangan, 'di ba? Para may maipang pundar lang doon na ganun, 'di ba? May mga ganun. May mga ganung pangyayari, 'di ba? Pero dahil nasa pag-ibig ka ng Diyos, 'di ba? Nililigtas ka nito sa mga ganong kaparaanan at mga ganong sitwasyon. Kasi 'di ba nga ang Panginoon ay nagliligtas at ayaw kanyang mapahama kapag may nangyayari man sa iyo o anumang hinaharap mo ngayon na problema, kung ano man 'yan, 'di ba? Pero alam mo, sa makamundong pag-ibig nagdadala 'yan sa mga kapahamakan. Tama ba? Tulad na lamang dito sa 1 Timoteo 6:9. Nasabi dito, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nagsisilo sa bitag ng masamang hangarin, magtutulak sa kanya sa kamatayan at kapahamakan. 'Di ba? Kapag sa pag-ibig ka ng mundo, maaring magdala sa'yo sa tukso. 'Di ba? Sa kasalanan at kapahamakan. Kasi may mga tao na handang gumawa ng mali na ang akala niya ay tama. 'Di ba? May mga gustong gumawa
ng mali, pero para makaano to sa katulad na lamang ng may mga may mga nag-i-snatch ng kung ano man, di ba, gamit. Pero meron kasi ako nabasa dun sa Facebook, may tinitinda siyang ng bracelet dun sa nakakotse. Tapos, ang sabi niya, boss, bilhin mo na to, ganyan, ganyan. Tapos, sabi naman ni boss, kasi ginto eh. Sabi niya, syempre, anong tawag dyan, parang nagulat siya, bakit may ginto tong gantong tao, no? Ang sabi nung, nakakotse, boss, ano mo to, nakaw mo to, no? Sabi niya. Tapos, umamin naman yung lalaki, sabi niya, oo boss kasi, pangangailangan lang, sabi niya. Tapos, kailangan lang daw kasi niya. Kasi daw, may, parang, pangangailangan lang, ganon. Tapos, nagulat ako, bigla niyang sinuntok. Bigla niyang sinuntok, sabi niya, ikaw boss huwag kang ganyan, malay mo, matanda pa tong kinuhaan mo. Kawawa naman yung matanda na pinagnakawan mo. Ganyan. Hindi ka ba nag-iisip ng ganon? Yun lang ang masama kasi nagulat ako, bigla niyang sinuntok, di ba? Pero ayun nga, yun yung halimbawa ko, no, na may mga bagay na maari kang matukso sa based sa sitwasyon na nararanasan mo. Katulad na lamang na kapag may pangangailangan ka. Pero yung yun is alam mo naman na mali, 'di ba? Alam mo naman na mali. Ginagawa mo pa siya. Na ang akala mo ay tama, 'di ba? So ayun. May mga may mga halimbawa din na sa mga yung mayaman, 'di ba? O yung sa mga sikat, no? Minsan, 'di ba? Kapag sikat ka, kunyari may mga vlogger, ganyan. Syempre sikat ka nun. May mga gagawa ng mga scripted, akala ng mga tao totoo, 'di ba? Which is pag sa off-cam hindi naman pala. Kasi meron din akong may nakita din ako sa Facebook na vlogger siya, tapos binigyan niya yung matanda ng pera. Tapos syempre pag vlogger ka, matutuwa sa yung ibang tao, ganyan. Ay, dapat tularan ka, ganyan. Pero anong tawag yun? Nag-post yung matandang yon, yung siguro kamag-anak niya, na kapag yung outcome daw nun, kinuha lang din daw sa matandang yon. So, kaya ayun, 'di ba minsan sa mga ganong sitwasyon, talaga natutukso, nadadala sa tukso kapag may mga kapag sikat ka, 'di ba? May mga part na ganun na na mali na pala yung nagagawa mo at hindi mo alam na nakakapahama ka pala ng ibang tao. 'Di ba? Nakakapahama ka ng ibang tao. At ayun. At syempre yung taong 'yun, nasisira mo yung imahe niya at nasisira din yung buhay mo sa mga nagagawa mong ganun. Kasi mo 'yun kapakanan yung nandun sa sitwasyon na yun, kapakanan mo. So, nasisira ka kapag gumagawa ka ng sarili mong sa sarili mong manggagawa, 'di ba, na mali. Kaya, yun. Siguro, malinaw na malinaw yung pagkakaiba ng worldly love and godly love. 'Di ba? Na ang makamundong pag-ibig ay pansamantala lang, makasarili at may kondisyon. Pero kapag sa pag-ibig ka ng Diyos, ito'y walang kondisyon, sacrificial, walang hanggan at nagliligtas. Kaya kung ngayon may tanong ako, anong uri ba ng pag-ibig ang pipiliin natin?
sa buhay ay sa mundong ito. Yung makamundong pag-ibig ba o yung pag-ibig ng Diyos sa atin, 'di ba? Yun po yung yung apat na points ko, which is yung walang hanggan, sacrificial, ah, internal, at yung nagdidigtas. So, lahat ng nasabi ko dito is paalala lamang na matimbang talaga yung pag-ibig ng Diyos sa atin kesa dun sa makamundong pag-ibig lamang na nararanasan natin ngayon at nararanasan natin dito sa mundong ito. 'Di ba? So, yun po yung yung may share ko po ngayong umagang ito. Ay, ngayong hapong ito. Malino yung tanong niya eh. Paano yung pag-ibig ko? Papasa ba? Ayun, so salamat sa Panginoon. Siguro idagdag ko lang kasi binanggit yung mga karakteristik ng pag-ibig ng Panginoon kung bakit siya mas dakila. Okay? Ngayon, ang Panginoon kasi merong sinasabi sa atin sa Matthew chapter 5 na dapat daw tayo maging ganap. Tulad ng Panginoon, yung bandang dulo ng Matthew chapter 5, sabi doon, maging ganap kayo tulad ng inyong ama na nasa langit ay ganap. Ayan. So, tingnan nga natin yun, pakibasa nga. Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong ama na nasa langit. Okay. Ito yung sabi ng Diyos, no, maging ganap kayo tulad ng inyong ama na nasa langit ay ganap. Okay? So, in context, kung isasama natin yung verse 46, sabi ng Biblia, kung ang minamahal nyo lang ay ang mga kaibig-ibig, anong gantimpala ang inyong matatanggap? Okay? Hindi ba yan ay ginagawa din ng mga taong wala sa Diyos, sabi rito. At kung ang inyong basically kung yung level ng pag-ibig natin ay kagaya lang dito sa mundo, wala pa tayong gantimpalang matatanggap nun sa langit. So yun ang sabi. So para maging higit yung pag-ibig natin, dapat i-consider natin yung sinasabi ng Panginoon, yung kanyang kaganapan dapat maging ganap din sa atin. Ano ang ibig sabihin nito? Tinutukoy dito yung pag-ibig ng Diyos. Okay? Hindi ka, as a Christian, hindi tayo pwedeng humibig kung papaano natin nakikita na nagmamahalan ng mundo. Okay? Dahil nga maraming factor sa atin para hindi mo mahalin yung taong mahal mo ngayon. Kumbaga, pwede kang makakita ng mga dahilan kung bakit tatanggihan mong hibigin ang kapwa. 'Di ba? So, yun yung weakness natin bilang tao. As we know, ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Ang problema, hindi natin kaya yung ganong pag-ibig. Yung pag-ibig na walang kondisyon. Madalas pa nga nagde-demand tayo. Kung talagang mahal mo ako, sige nga,
bigyan mo na nga ako ng house and lot. Ganon. Oo. Kiss mo nga ako. Kung talagang love mo ako. Hug mo nga ako. Yan, di ba? Parang ganon. Nagdademand tayo. Sabi dito, ang Biblia, merong tinuturo sa atin kung ano yung tunay at ganap na pag-ibig. So yung doon sa Matthew chapter 5, ang utos, eto utos. Utos kasi yun eh. Sabi, be perfect, for your Father in heaven is perfect. Yan. So alam natin na ang tinutukoy doon ay yung pag-ibig. Sabi ng Biblia regarding doon, dito sa 1 John chapter 4, okay? Meron ditong tinuturo si Juan tungkol sa pag-ibig. Sabi niya, ito ang tunay na pag-ibig. This is perfect love. Sa ibang salin, this is perfect love. Sa verse 10, pakibasa nga yung verse 10. Ito ang pag-ibig, hindi sa iniibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ayan. So, ang tunay na pag-ibig pala, ang sabi ng Biblia, ay hindi yung dahil umiibig ka, kundi dahil iniibig tayo ng Diyos. So, yun yung sinasabi ni Juan na yung ganun niya define yung pag-ibig. Okay? Kaya kung magtatanong tayo, ano yung pag-ibig? Ang pag-ibig is minahal tayo ng Diyos. Yun yung pag-ibig. Kasi, ang Diyos mismo, ang sabi ng Biblia sa verse 8, ang Diyos ay pag-ibig. Yan. So, ang Diyos ay pag-ibig. Como ang Diyos ay pag-ibig sa verse 8, ipinakita niya ito sa verse 9 sa atin nung isinugo niya yung kanyang anak na si Jesus upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So therefore, ang tunay na pag-ibig ay yung iniibig tayo ng Diyos. So, ibig ba sabihin yung sa atin hindi tunay na pag-ibig? Tunay din yun. Kaya nga lang, hindi yun yung pag-ibig na ganap. Dahil ang pag-ibig na ganap ay yung pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. So, ito yung madalas na nawawala sa atin as a Christian. Yung pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. So, paano ba natin nare-receive itong pag-ibig na to? Hindi naman natin ito makukuha dahil lang gusto mong maranasan eh. Binibigay ito ng Diyos. Isa to sa mga kaloob ng Diyos sa tao. Binibigay niya to, according sa Romans chapter 5 verse 5, ibinubuhos niya sa ating mga puso. Yan. Ibinubuhos ito ng Diyos sa ating mga puso. Okay? Ngayon, kung ang pag-ibig ng Diyos ay ibinubuhos niya sa ating mga puso, okay? Papaano kung yung puso mo ay malayo sa Diyos? Okay? So, problema yon. Papaano kung Kristiyano ka, tapos ang puso mo malayo sa Diyos? Di ba? So, si Jesus, nung siya ay nangangaral, isa sa mga na-encounter niyang problema is yung hypocrisy ng mga nagsasabing, yung mga taong nagsasabing sila ay sa Diyos, pero natagpuan ng Panginoon na sila ay hypocrite. Okay? Kaya sinasabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 15, verse 9 yata yun, kung di ako nagkakamali. Ang sabi niya, ang pagsamba sa akin ng mga taong ito, tama ba? Yung 8-9. sa 9, no? Sige nga, pakibasa nga. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Ayun. So, meron pa nga dyan ang sabi, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Andiyan ba yan?
Sa 8 po. Sige. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Ayun, tingnan nyo, no? So, isipin nyo to. Ang hinahanap ng Diyos sa atin, yung galing sa puso. Papaano maitatama yung puso mo sa Diyos? Maitatama lang yan kung yan ay nilalagyan ng Diyos o nalalagyan niya ng kanyang pag-ibig. Okay? Sa ganun lang maitatama yung intention ng puso natin. So, na-witness ni Christ, maraming mga tao na kiniklaim nila na sila ay maka-Diyos, pero yung heart nila malayo sa Kanya. Kung malayo ang puso ng isang tao sa Diyos, papaano niya yun lalagyan ng kanyang pag-ibig? Kasi 'di ba ang sabi ng Roma chapter 5 verse 5, ibinubuhos niya yung kanyang pag-ibig sa ating mga puso. Kung malayo yung puso mo, anong pagbubuhusan ng Diyos? Yung pag-ibig binubuhos sa puso O ngayon, bakit hindi natin matanggap-tanggap ang pag-ibig ng Diyos? Kasi alam na alam mo pagka wala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo hirap kang umibig. Yun lang yun. Hirap kang umibig, especially to those who is unlovable. Yan. Sa mga taong hindi kaibig-ibig. Kasi siguro na nakagawa silang masama sa'yo or marami siguro dahil yung judgment natin, ang wild, di ba? Ay, di ka worth it. Pakitaan ng pag-ibig. Tayo yon. Tayo yon. Okay? Kaya nga kailangan para mapakitunguhan mo ng maayos ang kapwa mo, kailangan mo ng pag-ibig ng Diyos So, gusto kong erase yung isang problema. Ito yung isa sa mga dahilan bakit nagfe-fail tayo kilalanin ng Diyos. Gusto natin kinikilala tayo ng Diyos, tama. Pero sabi ng Biblia sa 1 Corinthians 8 verse 3, ang kinikilala ng Diyos yung mga nagmamahal sa Kanya Di ba? Tama ba yan? 8 verse 3. Ngunit ang umiibig sa Diyos ay kilala ng Diyos. Hindi mo rin iibig ang Panginoon kung hindi mo muna nararanasan yung pag-ibig ng Diyos. Kung hindi mo muna nararanasan na mabuhusan ng pag-ibig ng Diyos sa puso mo, it is impossible to love God kung wala yung pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Dahil ang sabi ni Pablo, ang pag-ibig ng Diyos ang nagtutulak sa amin upang magawa namin itong mga bagay na to. Sa 2 Corinthians chapter 5, sabi niya, kumbaga yung pag-ibig, dinescribe niya as driving force. Dinescribe ni Paul as driving force. Sometimes nahirapan tayo magmahal ng kapwa natin kung effort mo lang. Pero kung hahayaan mong itulak ka ng pag-ibig ng Diyos, magagawa mo. Minsan, hirap ka magpatawad ng kapwa. Kasi ikaw lang yun. Pero kung hahayaan mo na yung pag-ibig ng Diyos ay mag-drive sa'yo, magagawa mo. Kaya marirealize mo, nagagawa mo hindi dahil kaya mo. Nagagawa mo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya pupurihin mo siya. Kaya yung paglilingkod mo sa Diyos, magiging alive. Dahil nare-realize mo, nagagawa ko to, hindi dahil kaya ko, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos. It pushes me to do something. Dahil kung wala yun, di ba? Kung walang pusher, ay hindi yung pusher na yung pag-ibig ng Diyos, dapat yun yung nagpupush sa atin. Pero huwag ka maging pusher Dapat yung pag-ibig ng Diyos ang nagtutulak sa atin. That's how mo marirealize na talagang kasama mo ang Diyos. Kasi nakakagawa ka ng mga bagay na you know in yourself hindi mo kayang gawin. Di ba? Sino sa inyo yung kilala mo sarili mo? Alam mo, hindi ka karapat-dapat. Kung ikaw lang, tanungin mo sarili mo, papasok ba ako sa langit? Ako na mauna. Hindi. Kilala ko sarili ko Marumi isip ko, marumi puso ko, makasalanan akong tao. Di ba? Hindi ko na kailangan may magsabi sa akin ng iba. Di ba? Kaya, sabi ko, every time na nagpe-pray ako, lagi kong ina-admit, Panginoon, kilala mo naman ako. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kaya kung hindi mo ako tutulungan, hindi ko magagawa. Di ba? Sometimes gusto mong gawin, kaya nga lang talagang hindi mo kaya So, ano sa palagay mo ang dapat maging context ng prayer mo? Ang dapat context ng prayer natin, Panginoon,
punuin mo ako ng pag-ibig mo. Kung naiintindihan mo na without the love of God, hindi mo magagawa. Kaya nga tama yung sabi ni Christ Sa John chapter 3 verse 21. Ang sabi ni Kristo, ang lumalapit sa liwanag ay nakakakita ng katotohanan. At malalaman nila na dahil sa Diyos nakakagawa sila ng mabubuting bagay. Dahil sa Diyos nakakagawa sila ng mabubuting bagay. Ibig sabihin, sinasabi ni Kristo, hindi mo kaya kung wala ka sa atmosphere ng katotohanan na may Diyos na tumutulong sa iyo. Kaya mo lang magagawa itong mga bagay na to dahil sa pag-ibig ng Diyos. But the problem is, lagi na lang tayo nagko-complain na ang hirap gawin, ang hirap mag-serve, ang hirap maging totoo, ang hirap maging... Kasi gusto natin, nag-a-align lahat yung isip mo, yung nararamdaman mo sa pagsaserve kay Lord 'Di ba? Yun kung minsan yung nagiging problema natin. Pero may specific na tayo ay nagagawa. Okay? Ito gusto ko sabihin. Meron tayong specific na nagagawa kung bakit hindi maibuhos ng Diyos ang pag-ibig sa ating mga puso. Ang reason, dahil malayo ang puso natin sa Diyos. Paano mo malalaman na yung puso mo ay malayo sa Diyos? Ngayon, tingnan natin ang basihan na sinasabi ng Biblia. Paano ko malalaman na ang puso ko ay malayo sa Diyos? Dahil kung malayo ang puso mo sa Diyos, hindi yan mabubuhusan ng pag-ibig. Kung wala kang pag-ibig, wala kang driving force to do something na nakaka-please sa Panginoon. Ang gagawin mo lang, yung kaya mo lang, o yung effort mo lang, or maaari hanggang dito ka lang. Kasi hanggang dito lang yung talagang kaya natin. Di ba? As a human, napaka-limited natin sa maraming bagay. Di ba? Napaka-limited natin. Kailangan pa nating mamasahe para makapunta ron. Ganun tayo ka-limited. Pero kung may Diyos ka, pwede kang andito ka lang, bigla ka napunta doon. Nagagawa yun Nagagawa yun. Sino sa Bible lang nakaranas noon? Si Philip. Di ba? Yung nagtitinda ng pandesal dito, di ba kilala yun? Si Philip ba? Si Philip, yung yung isa sa mga disciple ni Christ. Pagkatapos niya mangaral, bigla siya nang dinala ng banal na spirito somewhere, tapos napadpad siya sa lugar na may dadaan namang eunuch. Diba? At yung eunuch na yun, sumakay siya ron como karawahe. Tapos yung eunuch, meron siyang binabasang part ng scripture ni Isaiah. Hindi naman naintindihan ng eunuch, pinaliwanag ni Philip. Diba? So nung naipaliwanag ni Philip, so naging tagasunod ni Kristo yung eunuch. Ibig ko lang sabihin, as a human, napaka-limited natin. Hindi natin kaya, kailangan lagi tayo practical. Diba? Kailangan lagi tayo. Si Philip din yung may sabi na, Panginoon, kahit pagsamasamahin pa natin yung buong sahod natin sa isang taon, hindi tayo makapagpakain ng 5,000 tao. Diba? So, kinalculate niya. Pero sabi ng Diyos, diba? Sinubok lang pala si Philip. Kailangan lang pala 3 tinapay, 2 isda. Tama ba? 5 tinapay, 2 isda. Tama? So, without God, we are incapable. Wala tayong kayang gawin kung wala ang Diyos. Wala tayong kayang gawing matuwid, wala tayong kayang gawing mabuti kung wala ang Diyos sa buhay natin. At yan ang totoo. Kaya nga sabi ni Christ, without me, you can do nothing. Without me, you can do nothing. Diba? Yung John chapter 15. O ngayon, baka humaba pa to. Siguro ang kailangan nating suriin sa ating sarili, yung sinasabi sa Hebrew chapter 3, verse 12 hanggang 13. Hebrew chapter 3, verse 12 hanggang 13. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo sa araw-araw habang ang panahon ni matatawag pa ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo
ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Ayun. So, narinig nyo, no? Kapag tinigil natin yung pakikinig at yung paalalahanan sa bawat isa, yun yung nagtitrigger sa atin na maging masama ang puso natin at malayo tayo sa Diyos. Okay? Sabi rito, mag-ingat kayo. Baka maging masama ang puso nyo na siyang nagpapahina sa pananampalataya. Bago pala manghina ang pananampalataya ng isang Kristiyano, nauuna muna yung pagkasama ng puso. Therefore, halimbawa, sinabi mo, nanghihina yung pananampalataya ko. Bago ka dumating doon, yung puso mo, nagkakaroon muna ng kasamaan doon. Di ba? Yung palang pusong masama muna, bago yung kahinaan ng pananampalataya. At kapag humihina ang pananampalataya, malalayo tayo sa Diyos pag napabayaan. Okay? So ano ang dapat bantayan para hindi manghina sa pananampalataya? Sikapin mo na yung puso mo, huwag malayo sa Diyos. Okay? Huwag sumama. Paano mo maiiwasan yon? Sa verse 13, kailangan active listener ka. Magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa. Okay? Alam nyo, kahit nasabihin mo na ikaw ay sobrang pagod, piliin mo pa ring makarinig. Piliin mo pa ring ikaw ay mapaalalahanan. Okay? Dahil ganun mo iingatan yung puso mo na sumama. Kawikaan, chapter 4, verse 23. Anong sabi ron? Guard your heart. Bantayan yung puso nyo. Paano natin babantayan ang puso natin? Dapat pilitin mong makarinig. Pilitin mong mapaalalahanan. Kung alam mo sa sarili mo na may something na, nanghihina ka na sa pananampalataya, huwag mong pabayaan yun. Pumunta ka agad sa gawain, makinig ka, buksan mo yung Biblia mo, magbasa ka. Okay? Yan ang wag na wag nating pababayaan sa buhay natin. Dahil kung hindi, makikita mo na lang ang sarili mo, malayo ka na kay Lord. Okay? Alam niyo naman, kapag malayo tayo sa Diyos, malapit tayo sa masama. Diba? Ano yung paglapit sa Diyos? Ang paglapit sa Diyos, paglayo sa masama eh. Diba? So, yan ay paalala sa atin, mga kapatid. Wag niyong panghinayangan yung pagdalo, yung pakikinig, yung pagbabasa. Ano man yung pwede niyong magawa na mabuti para sa kaluluwa niyo, gawin niyo. Kung ayaw niyong malayo sa Diyos, kasi ibang usapan na pagka malayo ka na sa Diyos eh. Target ka na nung mga diablo eh. Pagka ganun. Okay? So meron naman tayong pwedeng gawin. Kaya sa hapong ito yung mensahe sa atin ng Panginoon. Ang tunay na pag-ibig ay yung mahal ka ng Diyos. Inibig ka ng Diyos. O ngayong nararanasan natin yung kanyang pag-ibig, gantihan natin ito ng pag-ibig natin sa Diyos. At the way ka magre-respond sa pag-ibig ng Diyos is, mahalin mo yung iyong kapwa. Ganun mo mamahalin ng Diyos. Love others. Okay? Sabi ng Biblia, mahalin mo ang Diyos ang iyong buong puso, buong pag-iisip, buong lakas. Paano mo gagawin yun? Ipapakita mo yun sa pag-ibig sa iyong kapwa. Dahil ang sabi ng Biblia, kung ang tao na yung nakikita ay hindi mo kayang mahalin, paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita? Okay? Hindi mo naman pwedeng paghiwalayin yan eh. Hindi naman pwedeng iba yung pag-ibig sa tao, iba yung pag-ibig sa Diyos. Di ba? Dahil para masabi mo na, Panginoon, mahal kita, pakita mo sa kapwa mo. Sabi ng Biblia, 1 John chapter 3 verse 18, huwag kayong magmahal sa salita. Magmahal kayo sa gawa. Yeah. So, ganun natin papakita yung pag-ibig natin. So, tulungan sana tayo ng Panginoon. Siyempre, tutulungan naman tayo ng Diyos na yan ay magawa natin. Especially dito sa ating samahan. Patuloy tayong magmahalan, patuloy tayong mag-ibigan. Dahil sa ganyan lang natin masasabi na mahal natin ng Lord. Amen? So, tumayo tayo lahat.